Good morning Pilipinas! Again mga kababayan, welcome na naman sa isa na naman po nating video o reaction video mga kapatid, mga kaibigan sa patuloy na pagsuporta po kay Tiger 99 at syempre sa ating mahal na Pangulong Marcos. Maraming salamat po. At syempre dun sa mga tala sender po natin, maraming salamat din po. At sana po patuloy ho kayong bigyan ng ating poong may kapal ng biyaya para naman kahit paano makatulong din ho kayo sa inyong kapwa. Okay? Maraming salamat mga kapatid. Meron po tayong good news at meron din ho tayong bahala na kayo kung ano yung ano. Ito po mga kapatid, good news po muna tayo. Ang sabi po dito US magdi-deploy ng anti-ship missile launcher sa PH. Magdi-deploy ang US ng anti-ship missile launcher sa Pilipinas bilang bahagi ng hakbang para palakasin ang kakayahang pigilan ang anumang banta sa seguridad ng Indo-Pacific region mga kapatid. Bahagi ito ng napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika sa pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth nitong Biyernes, Marso 28 mga kababayan. Sakto pa naman doon sa karawan ni Rodrigo. Kala ko po ba magdidistansya na ang Amerika sa Pilipinas dahil ayaw ng presidente ng Amerika doon sa presidente ng Pilipinas at mas gusto niya ay etong si Rodrigo. Pahiya na naman kayo mga DDS. Paano yan ngayon? Di manggagalaiti na naman itong China. Na mga kalyado nitong mga Duterte. Ay, nako naman. Maraming salamat po kay Uncle Sam. Ayan. Thank you very much Uncle Sam At syempre sa ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos, ayan maraming salamat po sa pagdepensa po sa ating teritoryo. Diyan sa may West Philippine Sea. Hindi tulad nung nakaraan itong si Rodrigo sabi niya gusto niya gawing province ng China, Pilipinas, di ba? So ito na nga po mga kababayan yung isang topic ko natin. Sinasabi ko sa inyo ngayon mga kababayan, di magiging problema na naman ngayon ito ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Mga DDS, hindi naman ho pala nagkulang ang embahada diyan sa may Qatar sa pagpapaalala na bawal diyan sa may Qatar ang gumawa ng kahit na anong pagtitipon. Okay? Matigas ang ulo nyo. Ayan, dampot kayo ngayon. Uulitin ko. Kanino kayo ngayon hihingi ng tulong? Sa tingin nyo, matutulungan kayo ni Rodrigo? Sa tingin niyo matutulungan kayo dyan sa kapwa ninyo DDS ngayon? Sino tutulong sa inyo? Siyempre, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na ano po? Na gusto ninyong pabagsakin. Ngayon, mga DDS, kaya nyo bang humingi ng tulong? Tutulungan ba kayo ng iniidolo nyo? Kung para sa akin, pasensya naman pasintabi kung para sa akin lang, deserve nyo yan. Okay? Sana nga, dyan na lang kayo, manghabang buhay, makulong kayo dyan. Titigas ng ulo nyo. Pa-zero remittance pa kayo kung nako. Ito mga kababayan yung balita, tingnan nyo po. Bawal ang rally sa Qatar, mga ineng. DDS o FW sa Qatar dinampot dahil sa bawal na rally ngayon ngayong ay nagpasaklolo sa Marcos na naman Yan na naman di magpapasaklolo na naman kayo kay PBBM na naman. Matapos yung matapos yung gusto nyo pabagsakin, matapos ninyong kung ano-ano mga pinaggagawa ninyo, tapos hihingi kayo ng tulong sa kanya. Humingi kayo ng tulong kay Rodrigo. Sa ilalim ng mahigpit na batas sa Qatar, maring ipinagbawal ang mga pampublikong demonstrasyon na may kaugnayan sa politika. Ipinaalala ng embahada ang kanilang advisory noong 13 March 2025. Meron naman na palang abiso sa mga taong ito ano pa yan noong Marso 13 pa. So matagal na mga kababayan, pero matitigas talaga ulo nyo Tinuloy nyo pa rin.
Kung saan binigyan din ng kahalagahan ng pagsunod sa mga batas at kaugalian ng Qatar. Ilang OFW ang nagpaalala sa kapwa Pinoy na unahin ang kanilang trabaho at isipin ng pamilya kaysa sa pakikihimok sa mga Duterte rally. Correct! Buti pa yung ibang mga kababayan natin ginagamit nila utak nila. Samantala, etong mga dinampot, ginagamit yung utak nyo? Hindi. Bakit mga kababayan? Ayan, nahuli kayo, dinampot kayo, di ba? Deserve nyo yan. Sana nga rin mga kababayan, sana nga rin doon sa mga ibang lugar din sa pinagraralihan ng tong mga DDS na to, sana gawin din sa inyo yan. Hulihin din kayo. Kasi nakakahiya kayo eh. Pinapakita nyo lang yung asal kanal ninyo. Ngayon, may napala ba kayo dun sa pagrarally ninyo? Napalitan nyo ba gobyerno? Napababa nyo ba si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi, di ba? So malaking failure na naman yung sinasabi ninyong people power. Basta sa akin mga kababayan, deserve nyo yan. Okay? At sana ang gobyernong ito hindi kayo tulungan. Pero hindi ganun eh. Malamang tutulungan ni Pangulong Marcos to, ng Marcos administration, malamang. Kaso nga lang, magiging sakit na naman sa ulo to mga kababayan. Kayo sana kapag natulungan kayo ng gobyerno ni Pangulong Marcos, sana tumino naman na kayo. Sakit nyo sa ulo. Kayo mga kapatid, ano pong masasabi ninyo dito sa binasa po nating balita? Comment down below and please follow, like and share. Ayun na nga po, salamat po. Maraming salamat sa lahat.